Kapag gumagawa ng kasalanan, nagkakatuldok ng maitim sa puso natin. Pero kapag nagbalik loob yung tao, kapag humingi ng kapatawaran ang isang tao, nalilinis at nahuhugasan ang kanyang puso. Pero kapag nadadagdagan ang kasalanan niya, yung itim ng puso niya ay nadadagdagan din ang pagkakaitim ng puso niya. Hindi na natin napapansin. Nalulunod na tayo minsan sa kasalanan. Pag scroll natin sa TikTok, sa Facebook, lahat ng napapanood natin, puro may mga kanta, may mga sumayaw, normal na sayo na sumasayaw, normal na sayo nakahubad na mga tao, subhanallah. Hindi mo napapansin, ito pala yung kasalanan na nagagawa ko araw-araw na hindi ko binibigyan ng pansin. Ito yung dahilan bakit may sakit na ang puso ko. At sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sabi niya hindi. Bagkus, merong kalawang yung mga puso nila dahil sa paggawa ng mga kasalanan. Yun ang una, paggawa ng kasalanan tuloy-tuloy. Pangalawa, ghafla. Hindi natin iniisip at kinakalimutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tanungin mo ang sarili mo, kailan ko naaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala? Naalala ko lang ba ang Allah kapag nawala na ako ng trabaho? Kapag Ramadan? Naalala ko lang ang Allah kapag Friday, kapag Eid? Kapag wala na akong pera, kapag may sakit ang magulang ko, saka ko lang naaalala ang Allah? Kapag maganda ang buhay ko? Kapag wala akong problema, naaalala ko ba ang Allah o hindi? Kung hindi mo naaalala ang Allah, sa ginhawa, ayun ang nagiging dahilan. Bakit nagkakaroon ng sakit ang puso natin? At yun din ang natuturo sa mga anak natin. Paano tinuturo? Wala naman akong sinasabi sa anak ko. Pero yun ang pinapakita mo. Ano pinapakita mo sa anak mo? Yung anak mo na mag-aaral ng madrasa, tuturo sa kanya sa madrasa, kailangan kang mong gumising ng fajar para magsala. Ngayon gigising anak mo, sasabihin mo, bata ka pa, huwag ka magsala. Yung anak mo, gigising siya ng maaga para magsala ng fajar, sasabihin mo, may pasok ka mamaya, matulog ka muna. Makikita ng bata yung magulang, yung tatay, gigising siya ng 5 o'clock. Para saan? Para mamasada, para mag-ready sa trabaho. Hindi niya makikita ang tatay niya nagsasala. Makikita niya ang nanay niya, 3 o'clock pa lang, gising na siya. Para saan? Nagtatahajjud, nagfa-fajr, hindi. Gising ang nanay ng 3 o'clock para magplansya, para maglaba, para maghugas ng pinggan, para magluto. Pinapakita natin sa mga anak natin at yun ang tinuturo natin sa mga anak natin. Hindi naman kailangan sasabihin natin mismo sa kanila, pero sa mga gawain natin, yun ang pagtuturo natin sa kanila. Makikita ng mga anak ninyo sa mga magulang, hindi naman siya nagsasala. Magsasala lang siya kapag nawalan ng trabaho. Magsasala siya kapag may sakit ang lolo ko. Pero kapag maganda ang buhay, walang nagsasala sa bahay. Yun ang isa pang dahilan kung paano nagkakaroon ng sakit ang puso natin. Pangatlo, isa pang dahilan paano nagkakasakit ang puso natin, yung mga nakapaligid sa atin. Kung sino ang mga nakakasama natin, sila yung nagiging dahilan bakit na tayo nagkakaroon ng sakit sa puso. Kasama mo, mga hindi nagsasala. Kasama mo, mga nagmumura palagi. Kasama mo, mga nagsisinungaling palagi. Yung kasama mo, pinag-uusapan ng ibang tao. Kapag kasama mo sila palagi, magiging katulad ka rin nila. As-sahibu sahib. Ang isang kasama ay hihilahin ka niya. Hihilahin ka niya papunta sa Jannah o hihilahin ka papunta sa impyerno. Kaya tingnan natin kung sino ang kasama natin. Almar'u ala dini khalili, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isang tao na sa relihiyon siya ng kasama niya na pinakamalapit na kaibigan niya. Falyandur, tingnan nyo kung sino ang sinasamahan ninyo. Tingin kayo sa paligid nyo. Sino ang mga nakakausap ko? Sino ang mga nakakasama ko sa labas? Kapag may mga kasama ako, ano mga pinag-uusapan namin? Pinag-uusapan ba namin ang mga bagay na magugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala? O pinag-uusapan namin ang mga bagay na magagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin? Yun ang isang dahilan kung paano tayo nagkakaroon ng sakit sa puso natin.